Napaka-creative talaga ng mga Japanese. Hindi ko alam kung paano nila nagagawa itong mga ganito pero ang cute-cute ng mga pagkain nila. Ang tawag dito ay pudding. Sa atin mas kilala ang pudding bilang tinapay pero dito ay dessert. Lately ko lang nalaman na binabaliktad pala ito kasi dati dinediretso kutsara ko na siya. Prines ko lang yung plastic sa pinakailalim at bumaba na yung pudding. Sa tagal-tagal kong kumakain ng pudding, first time ko nakita na ganito yung itsura nito. Napaka-cute at napaka-jiggly. Alam niyo sa sobrang cute parang ayaw mo na siyang kainin. Ang texture pala nito ay parang leche flan. Actually, yung flavor din niya parang leche flan. Ang kaso yung texture niya ay mas less yung consistency. Kahit cute to, hindi to papalag dun sa leche flan natin sa Pinas. Binago ko yung routine ko ngayon na gumising ako sa umaga at doon ako nag-workout. Sabi kasi ng misis ko makakasave ako ng maraming oras sa gabi at sound nga naman yung advice na yun. Pagkatapos ko mag-workout, binanata na natin yung salad. Siguro naman last day na ito bago ako gumawa ng bagong salad. Saging ang dressing ko ngayong araw, napaka-healthy at matamis. At ngayon ay magdadrive na ako papuntang work. Isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa Japan ay yung pagdadrive dito dahil walang ka-traffic kahit umaga. Pagkatating ko ng school ay gumawa na ako ng lesson plan dahil may vacant time pa ako. Ito yung school lunch namin ngayon. May rice, gulay, fish at milk. Hindi lang siya healthy, masarap din talaga siya at napakarami niyang sahog. Anong pagkain ang gusto niyo itry dito sa Japan? I-comment niyo dyan para sa next video matikman natin. Before yung COVID, kasama ko nagla-lunch yung mga bata. Pero dahil sa social distancing, sa office na lang kami kumakain. Dating gawin lang after lunch, nag-trade na rin ako at nag-aral ng Japanese para hindi na to gawin sa bahay. Ang pinaka-goal ko sa Japanese ay makanood ng anime na walang subtitles. At ngayon, pauwi na tayo galing school. Excited na ako makita yung mag-ina ko. At pagdating ko nga, nakipaglaro na ako agad kay baby. Pagkatapos ay bumanat na tayo ng house chores kabi-kabila. Same mantra lang kahit nakakatamad, matatapos din yan. Nagsalang na rin ako ng labahan para magkaroon ng fresh na damit bukas. At some point, sobrang na-appreciate ko talaga yung help ng washing machine. Imaginein mo kung mamanu-manuhin mo yan, siguro oras-oras ang aabutin. At dahil doon, nadagdagan yung oras na kasama ko tong bulinggit na to na para sa akin ay napaka-cute. Gustong gusto kong mag-gitara ngayong gabi dahil Friday fun day, kaya lang si Mika ay natutulog na. Pero sa totoo lang, mas masarap yung yakap ni Mika kaysa mag-gitara. Kaya naman sablay na naman tayo sa gitara pero at least nagawa natin yung 4 na pinaka-importante. Tira lang ng tira, kahit hindi perfect. Ika nga ni Mark Zuckerberg, the biggest risk is not taking any risk. Wow, English! Pero kung iisipin mo, hindi talaga tayo hintayin ng panahon. Kaya habang kaya pa, sumubok tayo ng sumubok. Gawin natin lahat ng magpapa-improve sa buhay natin. Lilipas at lilipas ang araw, hindi natin mapipigilan yan. Pero at the end of the day, nagmamatter yung mga choices natin. Pero hindi choice ng baby ko yung buzz cut niya na buhok. Okay lang yan anak, hahaba din yan. Tingnan nyo to, super magical na sabay yung mag-ina na humikap. Tuwang-tuwa talaga ako sa video na to. Yun lang, bye!